Ngayon, dito sa kalagayan nitong mga pinararatangan na iniuugnay sa mga komunista. Unang-una nga bakit sa China wala kayong sinasabi? Di ba? Ang ginagawa ng China, mga kaibigan, ay invasion, pagsalakay na. Ang katunayan, hindi lamang yung mga teritoryo natin na inaangkin nila, ang kanilang inagaw sa atin. Kung hindi, pati ang seguridad ng Pilipinas ay halos isuko na ng ating Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Pero pagdating dito sa mga celebrity, ay kanilang napakalupit ng kanilang pakikitungo, mga kaibigan. Yung ba ay, ano ba talaga ang dahilan? Dahil ba itong mga ito ay totoong mga may kaugnayan sa MPA? Kung tayo tatanungin, wala. Di ba? Wala naman Yung mga kuha daw na litrato ni Angel Locsin na pinalalabas nila sa publiko, dati na yun. Sabi ni Angel Locsin. Ako nga naglabas nun Hindi ba? Ngayon, tumutulong siya. Di ba? Itong si Angel Locsin Ang laki na siguro ng nito na nagastang pera nito. Sarili niyang pera. Hindi niya ninakaw. Pinagpaguran niyang pera. Mula sa kanyang paghahanap buhay. Alam natin marami nang nagawang tulong ito tuwing may kalamidad na dumarating. Nagpupunta yan sa mga lugar na malalayo. Katunayan nga, sabi niya, yung mga litratong pinalabas nyo, may kasama kami dyan, mayor, kasama namin. At may kasama kaming mga militar. Siyempre, escortan. Ito nga, makwento ko sa inyo, yung isang beses nagdala kami ng show dyan Kasi napakiusapan tayo ng isang kaibigan nating congressman nung araw. Parang tatay na natin yun, kasi kaya kilala kami nun Kaya akong kinausap niya para magdala ng show dyan sa Quirino Province. Di ba? At yung sa request ng isang gobernador, yung dating gobernador ng Quirino Province, nakakilala din natin. Nagdala kami ng show doon. Alam ba ninyo, doon sa venue, doon sa municipality, ang pangalan noon, Nagtipunan. Sa Quirino, dulo ng Quirino yun. At doon mo makikita yung bunganga ng Cagayan River. Nandun yung bunganga ng ng Cagayan River Ang ganda ron, mga kaibigan. Napakagandang lugar. Kaya lang, napakahirap puntahan. Dahil, hindi naman kalayuan yun sa Quirino proper, pero napakatagal ng biyahe. Abutin ka ng 2-3 oras ang biyahe mo. Dahil rough road yun. Tawag nga nila doon Marlboro Country daw, mga kaibigan. Ngayon, nung dumating na kami doon sa venue, maaga para mag-set up ng mga instrumento, siyempre akong nagbabantay para i-supervise sila o i-assist sila, di ba? Tapos makikipag-ugnayan naman tayo doon sa mga LGU na nag-imbita sa atin doon. Yan pa nga dinala ko, yung swapang na si Freddy Aguilar. Mga kaibigan, nando mga tangke ng militar. Mga military nasa backstage. Yung mismong likod ng stage, mga kaibigan, meron mga tangke doon. Mga uniformadong Armed Forces of the Philippines. Pagkatapos, ang nanonood, MPA. Maalis mo ba yon? Ano yung maiwasan mo?
hindi naman talaga, halimbawa, ang ibig ko sabihin, yung kasiyahan na yun, hindi mamimili ng tao. Bakit doon magkasama yung military, andun din yung MPA? Mahalata mo naman di ba? Pero hindi naman sila nagbabanatan doon. Kasi nga, hindi yun sitwasyon para sila magbarilan, magpatayan. Di ba? Katulad din nung ginagawa ni Angel Locsin, hindi ka pwedeng makapamili ng tao na manonood sa'yo o lalapit sa'yo. Hindi ba? Pagkatapos dahil lang doon sa litratong yun, pararatangan ka na ikaw supporter ka raw ng komunista. Kayo nga supporter ng komunista Nilagay nyo pa nga yung installation ng China dyan sa Camp Aguinaldo Pinayagan nyo pa nga Bakit do wala ka, hindi mo kinokontra yun? Hindi ba ang China ang komunista? Mga kaibigan, tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. alam nyo, kaibahan ng mga general ngayon sa general dati, kahit sa panahon ni Marcos, bihira magnanakaw nun. Walang ganito kalaking iskandalo. At wala kang maririnig na nagtatraidor sa bansa. Pero ngayon, mga kaibigan, ibang-ibang approach. Binabanggit ko sa inyo yung Filipino ideology. Isa yun sa pamamaraan Kung paano mo i-encourage. Kung paano mo imumulat ang mga kabataan sa mas importanteng bagay na kailangan nila na matutuhan at malagay sa kanilang isip at puso nila. Ano yun? Yung pagiging Pilipino. Di ba? Kung lahat tayo, ganun ang isip natin, kamukha ng mga Hapon, nationalist. Dito wala nang nationalist dito Puro palsipikado rito ultimong yan samahan ng mga komunista, palsipikado na rin yan Wala naman totoo dyan At eto pa, total, nagre-red tagging kayo. Yang Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan. Nagre-red tagging kayo. Alam ba ninyo na yung mga NDF na yan kumukolekta ng pera yan sa mga politiko? Di ba may nagsisirculate din ng mga information na ito raw si Presidente Duterte nagbibigay din ng pera sa komunista. Bakit nila ginagawa yon? Pati yung mga politiko, mapa-local, mapa-national, nagbibigay sila ng pera sa NDF. Sinasabi ganyan Bakit? Para wag silang ma-assassinate. Nakita na ninyo? Para wag masabotahe. Ang daming ganyang Ngayon, aakusahan mo ngayon si Mayor Isko Moreno na MPA, supporter ng MPA. Kung supporter ng MPA, dami supporter ng MPA. Di ba? Di ba, minsan meron pa nga nung nakaraang taon niya tayo na nag-vandalize dyan yung mga leftists, di ba? Kung ano pinagdodrawing dyan sa underpass doon sa May City Hall. Nagalit din si Isko Moreno ron, di ba? Paano mo sasabihin leftist yan? Hindi ako maniniwala leftist yan. Masama yung ginagawa ninyo. Nag-aakusa kayo ng
ng hindi totoo. Lalo na dyan sa mga kababaihan, mga celebrity. Nilalagay nyo sila sa ang kanilang buhay sa panganib na pwedeng masabutahi yan. Paano kung may mangyari dyan? Sino sisisihin? Di kayo. Kayo, sa inyo ibibintang yan. Hindi nyo ba naisip yan? Oh. Masama na ba tumulong? Mabuti pa yan, may nagagawang tulong Totoong tulong hindi ito yung nagpapanggap lang. At saka, pinopropaganda. Pinalalagay sa dyaryo. Di ba? Hindi naman sila ganun Yung si Catriona Gray, hindi pa yata Miss Universe yan, o nung naging Miss Universe yan, ko kung nung bago pa, ginagawa niya na yun. Nagpupunta siya dyan sa mga Islam area, di ba? Sa Tondo. Ini-encourage niya ng ibang pagkakaabalahan ng mga kabataan. Yung ma-involve sa mga arts, di ba? Kasi artist yan singer yan si Catriona Gray. Alam ba ninyo kung sino nag-build up kay Catriona Gray bago yan napasali sa Miss Universe? Military! Ano sasabihin ninyo mga leftist yan? Ang tumulong dyan, financially, alam ko kinuwento ko nga ito nung naging Miss Universe Di ba? Bago siya sumali pa, hindi pa sa mga maliliit pang beauty pageant yan. Tinutulungan na yan ng isang military official. No string attached yun, mga kaibigan. Kasi yung military official na yun, namatay na yun Hindi ko na sasabihin kung ba't no string attached, hindi ho Chavit Singson yun na nagtutulog-tulugan para mapadaiti kay Catriona Gray. Hindi, tagang yung na yon, yung namatay na military official na yung colonel yun. Yun, yun matulungin sa mga may talent. Hindi lang sa ganyan, mga beauty queen, mga gaya. Hindi. Pati sa mga singer. Ultimo sa sundalo. Kaya nga nagkaroon ng nag-i-sponsor yan ng mga show. So, pinasasali niya mga sundalo, mga pulis, na meron talent sa kantahan, na napapanood sa mga pangunahing entertainment show. Tinutulungan niya yun. At isa si Catriona Gray sa natulungan. Ano masama yung tumulong ka? Ang pagtulong ba, may bibigay ako. Gusto mong tumulong ng tao. Ito bibigyan ko. Ang tulong nila Angel Locsin, lugar-lugar di ba? Pag pumunta sa isang lugar, kung sino yung mabigyan nila ron, di ba? Tatanungin ba muna niya, MPA ka ba? Anong katarantaduhan yun? Di may discrimination ka. Di ba? Hindi katulad sa atin, meron din tayong ginagawang ganyan ngayon. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, itong mga, itong Armed Forces of the Philippines, ang kailangan nilang gawin, umisip sila ng programa. Hindi yung anong gagawin mo dun sa mga nahihikayat o naiimpluwensyahan ng ibang paniwala. Di ba? Katulad niyang komunismo. Ayaw niyo pala niyan. Gumawa kayo ng programa niyo. Katulad yung kinukwento natin kanina, nung panahon ni Marcos, merong nagprograma niya na gumawa ng programa, tinulungan namin. Anong kampanya yun? Filipino Ideology. Uulitin ko sa inyo. Itong palatuntunan natin at ang inyong lingkod, naniniwala ako ito ang paniwala ko. Doon sa una na natin itong nabanggit. Alam nyo, may problema tayo Napakalaki ng problema nating mamamayan.
sa sarili natin. Ano yun? Yung masyado tayong umaasat, nagtitiwala, buo ang tiwala natin sa mga politiko, lalo na sa partido. Yung dilawan, o ano pa man yan, DDS, di ba? Wala yan eh. Hindi lang yun nare-realize, pare-pareho lang tayo nagagamit. Di ba? O, limbawa na, sino ba itong panahon na ito, marami nang lumilitaw, di ba? Na mga gustong kumandidato sa 2022. Ang suspecha ko nga, iyang sila Angel Locsin, kaya sila nire-red tag, mga kaibigan, tsaka yung mga iba pa, kasi influential sila at maaring sila ay makapinsala sa masamang layunin ng mga ayaw nang umalis sa pwesto. Yan ang dahilan. Di ba yan din ang dahilan kung bakit ipinasara ang ABS-CBN? Dahil sa magiging panganib ito sa kanilang masamang layunin. Di ba? Alam niyo yung mabuting hangarin, na ano yan eh, binibihisa ng ano yan eh. Yung masama nilang layunin, binibihisa ng mabuting hangarin. Di ba? Lahat naman ganyan eh. Halimbawa, batas. Ang paggawa ng batas, sa paggawa ng batas, laging ano yan eh, mabuti hangarin eh. Di ba? O ano nangyayari pag batas na? Nasisira na. Di ba? Bakit? Kasi ang umiiral na, hindi na yung mabuting hangarin bago maging batas ang isang panukala. Ang umiiral na po ay yung masamang layunin. Pag batas na, ang gusto ng mga walang ya na politiko, i-disenyo sa sarili nilang interes yung mga batas. Kaya walang mangyayari sa atin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tinan mo itong si Guerrero ng Bureau of Customs, si Ray Leonardo Guerrero. General ito mga kaibigan. Sa panahon ni Marcos, walang mga ganitong general na galing sa military, itinalaga sa pwesto. Walang ganyan Kung meron man, hindi ganito kagarapal. Lahat ng general ngayon ang kakapal Mga wala pang alam. Di ba? Ang bababaw. Mga kaibigan, napakababa ng alam na uri ng labanan. Di ba? Mga kaibigan, tingnan ninyo nangyari dito Ito, sabihin ko sa inyo, iyang kay Guerrero, kinasuhan. Ito pala mga walang yang ito dyan sa custom, nagpalabas ng mga kargamento na puslit ng mga smuggler. Alam ba ninyo, balita natin dito sa mga nabanggit na mga, ilan ba yun? Limang importer, 5 kumpanya ang pinayagan nitong si Guerrero na makapaglabas ng container van. Maabot ito sa mahigit 500 more or less 540-footer container vans. Sino makapagsasabing hindi siya buyan? Mga kaibigan, yung isa rito, yung Parasol 8. Kaya natin, may nakapagsabi sa atin, ito daw ay, ang nasa likod nito ay si Kimberly Suso. Mga kaibigan, yung inchik na nagpalaki ng suso niya.
nagparitoke ng mga mukha niya, mga kaibigan, para maging puhunan niyang iduldul doon sa mga taga-custom. Ha? Para si Big Mama yan eh. Dinuduldul ni Kimberly. Eto si Kimberly, nasangkot na sa shabu ito. Natandaan niyo yung filter sa Cavite? Yung nadala sa Cavite, yun ang natunton, di ba? Pero wala na yung shabu. Meron sa Bulacan. Ito ho yun, si Kimberly Joga. Mga kaibigan. Ito yung sinasabi lang natin. Ngayon, bakit ito? Tingnan ninyo. Si Guerrero nakasuhan. Kayo ba maniniwala? Si Guerrero sasampahan ng NBI ng kaso nang walang go signal galing sa taas? Meron. Bakit? Buko na eh. Ano pa? Paano? Ano raw ito eh? Pagka merong pinakiusap pala rito, kahit na itaas, tabla ka. Maliban ko si Digong nyo magsasabi sa kanya, may nasagasaan siya ngayon. Di nilabas ngayon ng ano mo, dossier. Di ba? Yung dossier na kayo may kagagawan. Sipin mo, nagpapalabas kayo ng kargamento, ang mga kumpanya pinuntahan, walang ganong address. Dati nang gawain sa custom yun eh. Tapos pirmado yung commissioner, ayun, kaso kayo ngayon. Di ba? At malamang si Baking ka na riyan, ha? Di ka na magtagal dyan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan